Sa nakaraan nating kabanata, galit na galit si Iborg dahil nabigong patayin ni William ang grupo ng ating bida at napaalang pa nga ito sa kamay ng ating bayani. Kaya napagdesisyonan ni Iborg na gumawa ng bagong plano para tapusin sila Palm. At napili niyang gawin ang plano sa gate na kung saan 50 katao ang maaaring pumasok. Sa mga sandaling iyon, kumislap ang kidlat sa ibabaw ng tarangkahang dinadaanan ng 50 kaluluwa, isang lagusan na ngayoy punit-punit ng mga bakas ng mga taong minsang sumuong dito. Habang lumulubog ang kamalayan sa mga alaala ni Debo, sa kanyang nakaraang buhay bago ang pagbabalik, madali mong maiintindihan na iyon ay isang impyerno, ang mismong simulan ng araw ng paghuhukom. Mula sa kailaliman ng mga piitan ng dilim, nagsilabasan ang mga halimaw, gumagala sa bawat sulok ng mundo, winuwasak ang lahat ng madaanan. Naalala ni Debo kung paanong ang mga taong nagdurusa sa sukdulang kahirapan ay itinuring na luho pa rin ang kahit kaunting pagkataong nananatili sa kanila. Nababalot ng pagkawasak ang kanyang mga mata, araw-araw niyang nasasaksihan ang paghihirap ng kanyang kapatid, dahan-daang nilalamon ng sakit na tinaguri ang itim na dugo. Sa mga huling sandali ng kanyang pag-iyak at paghingalo, tanging pagsisisi ang umusbong sa kanyang puso, ang hindi niya naipagtanggol ang nag-iisa niyang pamilya. Luhod si Debo sa lupang tinigmak ng abo at dugo, ang kanyang mga kasuotan ay punit-punit, ang katawan niya'y pa ng sugat at pilat na paalala ng walang katapusang labanan. Sa paanan niya, nakahimlay ang isang maliit na busog, ang dating pag-aari ng kanyang kapatid. Tunay ngang impyerno ang bawat sandali. At sa mismong oras na siya'y nawalan na ng pag-asa, dumating si Oren, tila liwanag na pumasok sa guwang ng kadiliman. May ngiti sa labi nitong tinanong, mayroon pa bang buhay dito? Nakatanaw siya mula sa guwang ng gusaling pinagpiitan kay Debo, sabay biro na tila napakahirap daw ng pinagdaanan niya. Umupo si Oren sa paan ng isang bangkay na halimaw, at may ngiting nagtanong kung kailangan ni Debo ng tulong. Sa sandaling iyon, sumilip sa winasak na silid ang isa pang halimaw, ang mga matang dambuhalang parang sa duwende ay nakatitig sa kanila, kumikislap sa halimaw na gutom. Naningkit ang mga mata ni Debo at malamig niyang winika, lumayas ka na rito. Iyon ang unang pagkakataong nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit tila itinakda ng kapalaran na si Debo ay lilisan din sa lugar na iyon, kasama si Oren. Ngayon, magkasama silang lumalaban sa mga halimaw, magkatuwang sa pakikibaka para sa buhay. Isang araw, umatungal ang isang halimaw, nanginginig ang mga ngipin nito, ngunit mabilis na tinapos ni Debo gamit ang kanyang sandata. Sa tagumpay, siya'y napasigaw sa tuwa, habang ang isa sa kanyang mga kasama'y nagbiro, masyado kang maaga, 30 segundo pa ang kulang. Tumawa ang isang dalaga sa kanilang grupo, sabay sabing, mukhang nahanap na natin ang tagapaghugas ng pinggan para ngayon. Ibinaba niya ang espada sa kanyang likuran, at ngumiti ng mapang-uyam, masyado ka nang nagyayabang, Debo. Napangiwi si Debo, inis sa kanilang berwan. Ngunit matapos nilang maubos ang mga halimaw, masiglang humarap si Oren sa grupo. Narito na kayong lahat, masigla niyang sabi. Pinuri niya ang kanyang koponan, at tinanong kung handa na silang umalis habang ang iba na may abala pa sa pagtatapos ng laban. Nakatindig si Oren sa ibabaw ng bundok ng mga kaluluwang namatay, magkakapatong, nagiging dambuhalang altar ng tagumpay. Ang kanyang kontribusyon sa laban ay di matatawaran. 1 taon ang lumipas, sapat na panahon para mabago ang puso ni Debo. Tinitigan niya ang kanyang guro ng may ngiti ng pagmamalaki, taglay niya ngayon ang tapang at pag-asang minsan ay naglaho. Si Oren, ang malamig ngunit marangal na bayani, ang babaeng palaging nangunguna sa dilim, ang tagaukit ng daan para sa liwanag ng iba. Unti-unting nagbago ang pananaw ni Debo sa mundo. Ang dating pusong sarado sa awa ay ngayoy natutong umunawa, at sinikap niyang tulungan si Oren sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ngunit isang kasapi ng kanilang pangkat ang natawa at, nang uuyam, ano raw, tinutulungan mo siya sa lahat. Si Debo noon ay nakatalaga sa pinakamalalim na bantay, ang yungib ng pagsubok. Namula ang kanyang mukha sa hiya at inis, mariing sagot,
hindi ako handa ng maayos. Sabay sigaw sa kasama, tumigil ka nga sa kakatawa. Ngunit lalo lamang itong natawa. Hindi ako makapaniwala, ang dakilang Debo, natatalo. Ani nito habang isinasampay ang sandata sa balikat. Tinatawag mong sarili mo na alagad ni Oren. Kung gusto mong sumikat, baka dapat ay magbanat ka pa ng buto. Sumimangot si Debo, halatang nasaling ang kanyang damdamin. Hindi ko naman sinabing ganon. Balik niya, ngunit patuloy ang pagtatalo ng dalawa, habang sina Oren at Shannon ay patuloy na naglalakad sa unahan. Tumigil si Oren, at tanong niya, doon ba tayo dadaan? Tumango si Shannon, itinuro ang madilim na lagusan. Doon, nakita ko roon ang bakas ng aking kapatid. Pinakiramdaman ni Oren ang paligid, napakunot ang noo. Iba ang hangin dito, parang may masamang nilalang. Ang yungib na kanilang nilalakaran ay tila nababalot ng sumpa, ang mga anino sa dingding ay kumikilos na parabang may sariling buhay. May ganitong lugar pala sa ilalim ng bundok Elna. Tanong ni Oren. Ngunit sa halip na umatras, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Ilang araw bago ito, dumating si Shannon sa punong himpilan ng pangkat ni Oren. Namumugto ang mata, at nanginginig ang tinig habang nagmamakaawa. Panginoong Oren, ang mga inabandonang minahan sa bundok Elna ay labis na mapanganib. Wala nang gustong sumama sa akin, ngunit kailangan kong hanapin ang aking kapatid. Kayo na lamang ang natitirang lakas na maaari kong pagtiwalaan. Nakatayo siya sa harapan ni Oren, ang mga kamay ay magkahawak at nakataas, parang dasal ng desperadong nilalang. Ang kanyang mga mata ay pa ng pagod at takot, ngunit ang sagot ni Oren ay malamig na bakal. Hindi ako tumatanggap ng mga pansariling misyon, malamig na wika ni Oren, ang titig ay matalim na parang tibak. At bukod pa roon, kung isasama ka namin, Shannon, iyon ay kabaliwan. May alam ka nga sa daan, ngunit sa antas ng iyong bilog, 3 siglo pa lamang, ikapapahamak mo lang kami. Napayuko si Shannon, ang luhay damaloy habang idinagdag ni Oren, wala ring kasiguraduhan na buhay pa ang iyong kapatid. Hanap ka na lang ng ibang maglalakas loob. Ngunit bago pa tuluyang tumalikod si Oren, nagsalita si Debo. Oren, mahinahon niyang sabi, patawad kung makikialam ako. Pagharap ni Oren, nakita niya ang ningning sa mga mata ni Debo, isang alab ng paninindigan. Naniniwala ako, wika ni Debo, na tayo na lamang ang natitirang pag-asa ni Shannon. Simula pa noong araw ng paghuhukom, wala nang mga pakikipagsapalaran sa yungib ng pagsubok. Hayaan mong ako ang magbantay sa kanyang kaligtasan. Kung ako ang sisigot sa kanyang buhay, maaari mo bang pag-isipan muli ang kanyang kahilingan? Tahimik ang paligid. Sa wakas, tumango si Oren, at iyon ang simula ng kanilang paglalakbay patungong dilim. Pagdating nila sa loob ng yungib, sumalubong sa kanila ang abo at usok, sumasayaw sa hangin na tila mga kaluluwang naglalagalag. Ang sahig ay basa ng dugo at abo, at hindi nagtagal, nakita nila ang bangkay ng isang adventurer. Siya ba? Tanong ni Oren kay Shannon. Umiling ang dalaga. Hindi siya si Kuya. Mabuti, tugon ni Oren, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Lumapit si Naz, isa sa kanilang kasamahan, at tinitigan ang bangkay. Ano kayang ikinamatay nito? Tanong niya. Sinuri ni Oren ang mga sugat at mariing sabi, hindi ito gawa ng halimaw, parang may ibang pumatay. Mga 1 linggo na itong patay. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, isang anino ang dahan daw ang bomb alot sa kisame ng yungib, at isang malakas na sigaw ang pamunit sa hangin. Mag-ingat, kung tama ang pagkakaalala ko, iyon yun. Sa isang iglap, bumagsak ang isang dambuhalang nilalang mula sa kisame, winasak ang lupa't bato sa paligid. Nagulat si Debo, yakap si Shannon habang nakapikit sa takot. Nang tumingin siya paitaas, nanlaki ang kanyang mga mata sa kilabot. Hindi maaari, sigaw niya, isa itong Zakham. Umungol ang halimaw, at sa sandaling iyon ay sumalakay ito. Ang mahahaba nitong mga braso'y kumikislot na parang mga lasong bakal, handang pumatay ng sinumang hamarang sa kanyang daan.
Mabilis na tumakbo si Debo upang protektahan si Shannon, sumisigaw sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ka pabalik. Ngunit bago pa man siya makarating, mabilis na sumugod si Aaron, at sa isang kislap ng kanyang sandata, naputol ang braso ng halimaw. Debo, sa kaliwa tayo, sigaw niya, habang ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa katahimikan patungong matinding pokus. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata, at muling sumugod sa labanan. Sa sahig ng yungib, nanatiling nakaupo si Shannon, nanginginig sa takot at alikabok. Si Debo naman ay muling umatake, may ngiting puno ng tapang at apoy. Tapusin na natin to, sigaw niya habang lahat ng kasapi ng pangkat ay sabay-sabay na sumugod sa Zakham. Ngunit ang halimaw ay hindi ordinaryo, mula sa kanyang katawan ay patuloy na sumisibol ang mga bisig na tila yari sa bato, walang humpay na kumikilos at humahampas. Isa-isa itong pinutol ng mga mandirigmang hindi umaatres, kahit pa tila walang katapusan ang kalaban. Habang patuloy ang labanan, nagtago si Shannon sa likod ng isang bilog na protection, lumalayo sa mga atake ng halimaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang maliit na lagusan sa gilid ng yungib, madilim, at tila humihinga ng ibang hangin. Hindi nag-atubili si Shannon, pumasok siya roon. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang Zakham. Ang halimaw ay napasuko, at si Debo, hingal na hingal, ay nakahawak sa kanyang halberd, pawis at dugo ang bumalot sa kanya. Totoo nga ang sabi, matindi talaga ang halimaw na yon. Ngunit biglang napalingon ang isa sa kanilang mga kasapi. Nasaan si Shannon? Tanong niya. Napalakad-lakad ito, kabadong-kabado, at si Debo naman ay napatigil. Anong ibig mong sabihin? Sigaw niya, ngunit sa halip na sagot, isang maliit na palamuting pin sa buhok ang natagpuan sa sahig, ang suot ni Shannon. Nakatagilid ito, nasa harap ng madilim na lagusang tila humihikayat ng kamatayan. Dinampot ni Debo ang palamuti, at nang inag ang kanyang tinig. Hindi maaari, pumasok siya mag-isa. Napasigaw siya sa galit, napakapusok niya. Nakunat ang noo ni Aaron, at malamig na utos, magtipon kayo. Tiningnan niya ang lagusan at winika, hindi ko alam kung ano yan, pero nararamdaman kong may napakalakas na enerhiya sa loob. Nagulat si Debo, may isa pa bang halimaw sa loob? Tumango si Aaron. Mukhang ganon. Hindi ko masabi kung ano, pero tiyak akong napakalakas, at napakapanganib. Tumindig si Debo, taglay ang determinasyon. Ako na ang hahanap sa kanya. Tungkulin kong protektahan si Shannon. Kayo na muna rito. Ngunit nang yumuko siya, dama niya ang bigat ng pagkakasala sa dibdib, parang sugat na muling nabuksan. Lumapit si Alina, isa sa kanilang kasapi, at hinawakan ang balikat niya. Kalma, Debo, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Aaron? Ngunit bago pa siya makasagot, tumugon si Aaron, sa tinig na matatag at malamig, sasama ako. Namilog ang mga mata ni Debo. Anong ibig mong sabihin? Mabilis ang sagot ni Aaron, anuman ang nasa loob niyan, banta iyon sa buong daigdig ng Maple. Binaling niya ang tingin sa madilim na lagusan, at sa isang kumpas, isinampay ang kanyang sandata sa balikat. Ang paglipol ng mga ganitong nilalang, iyan ang tungkulin ko. At kaya, sabay-sabay silang pumasok, ang buong pangkat, papasok sa puso ng kadiliman. Sa loob ng bahagi ng yungib na iyon, naglalagablab ang lahat. Sa magkabilang panig ng makitid na daan ay mga lawa ng nag-aalab na lava, at sa gitna ng nakagigimbal na tanawing iyon, may isang punong napakalaki, ang mga sanga nito'y nakagapos sa mga tanikalang bakal, at sa paanan ng punong iyon. Nakaupo si Shannon, nakayuko sa bangkay ng kanyang kapatid. Shannon, sigaw ni Debo, pagpasok nila, habang tinatawid ang init at apoy. Ngunit hindi siya tumingin. Ang mga luha ni Shannon ay dumadaloy habang hinahaplos ng marahan ang malamig na mukha ng kanyang kapatid. Siya ang aking kuya, mahina niyang wika. Si Aaron ay napatitig, nagdadalawang isip. Hindi ito magandang senyales, aniya, at muling sumeryoso ang kanyang anyo. Napamura si Debo sa isip, sabay sigaw, Shannon.
Umupo ka lang dyan, pupunta ako riyan. Ngunit sa halip na sumunod, ngumiti si Shannon, isang ngiting balot ng luha at kabaliwan. Alam kong darating ka, Debo, kasi mabait ka, sabi niya, mahina ngunit may kakaibang kalamigang dumadaloy sa kanyang tinig. Pero hindi na ako makakaalis dito. Nanlaki ang mga mata ni Debo. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Shannon, at sa boses na bahagyang nanginginig, tinawag niya ang pangalan ni Debo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sachem? Tahimik ang lahat. Ang apoy sa paligid ay tila huminto sa paggalaw. Sinasabi ng marami na ang Zakham ay punong gumagalaw, patuloy niya, ngunit ang totoo, ang halimaw na iyon ay isa lamang sisidlan. Itinaas niya ang daliri at itinuro ang dambuhalang punong nasa harap nila. Ang tunay na Zakham ay ito. At doon, sa pagitan ng lagablab ng apoy at amoy ng nasusunog na bato, nagsimulang gumalaw ang punong iyon. Ang mga tanikal ay kumalansang, ang mga ugat ay bumangon mula sa lupa, at ang lupa mismo ay umungol. Hindi pa natin napapatay ang halimaw, bulong ni Shannon, habang ang mga anino ng kadiliman ay muling bumabalot sa kanila. Muling tinawag ni Debo ang pangalan niya, naguguluhan, tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tahimik na nagpasalamat si Aaron sa impormasyon, sinabing ni hindi niya naisip na iyon pala ang tunay na anyo ng halimaw. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay sa gilid upang pigilan si Debo at sinabi kay Shannon na huwag mag-alala, malalaman din niya kung paano ito lulutasin. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumakad patungo sa punong demonyo, tinatahak ang makitid na daan sa pagitan ng mga lawan ng kumukulong lava. Delikado rito, babala ni Aaron, malamig ang tinig. Kung hindi ka aalis, baka madurog ka ng bumabagsak na puno. O baka naman, bahagya siyang umisi, ang mga kilay ay magkadikit, nais mong subukan kung gaano katibay ang iyong mga buto. Muling tumulim ang tingin ni Aaron. Kung mamatay ka rito, mawawalan ng saysay ang pagkamatay ng iyong kapatid. Nanginginig na inilabas ni Shannon ang mana sphere na kinuha niya mula sa katawan ng kanyang kapatid. Nang tanungin siya ni Aaron kung naiintindihan ba niya ang ginagawa, nanggato ang tinig ni Shannon. Nagsimula na ang lahat, mula pa nang makarating tayo rito. Pinisil niya ng mahigpit ang bilog na kristal habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Unti-unting nabitak ang ibabaw nito, kumikislap ng malamlam na liwanag. Sa likod ng halimaw na iyon, sigaw ni Shannon, ay may nilalang na tumatagos, kumokontrol, hindi iyon basta nakatayo lamang na parang rebulto. Bigla na lamang itinutok ni Miria ang kanyang sandata kay Debo at sinibat ito, tumagos sa kanyang katawan. Bumuga si Debo ng dugo, at napalingon si Aaron sa gulat. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isa pa nilang kasamahan na mabilis na papasugod at aatake sa kanya taglay ang kulay lilang aura. Pinilit ni Debo magsalita, paos ang tinig, Miria, anong ginagawa mo? Ngunit nanigas siya nang mapansin ang anyo ng kasama, ang mga mata ni Miria ay naglalagablab sa galit, pulang-pula, at habang pinipigilan ang panginginig ng panga, siya'y sumigaw sa matinding puot. Ikaw ang pumatay sa mga kaibigan ko, walang saysay, sigaw ni Shannon, halos mabaliw sa takot at luha, sa paningin nila, tayo ay mga target lamang, mga nilalang na dapat gantihan. Ngunit ang tinig ni Shannon ay nagbago, naging halakhak, baliw na tawa ng isang nawalan ng pag-asa. Ngayon, dumating na ang wakas, mula sa kumukulong lawa ng lava, lumitaw ang isa pang Zakham, mabagal ngunit nakatatakot, habang tumatagas ang apoy at usok mula sa katawan nito, sumigaw si Shannon, puno ng ligalig at halakhak, tapusin na natin ang palabas, sa pinakamarangyang paraan, ang kanyang mga mata ay naging kasambangis ng kay Miria, at sa isang iglap, ang kanyang buhok ay pumuti na parang nyebe, sa gitna ng halakhak ng kabaliwan, sumigaw siya sa galit, lahat ng ito, para sa itim na salamangkero. Hanggang dito na muna lamang ang ating video, abangan sa susunod na video kung papaano pipigilan nila Debo ang mga kasamahang tila nawala sa kanilang mga sarili. Huwag kalimutang mag-like, comment, at i-share ang ating video.
At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag ring kalimutang mag-subscribe upang laging updated sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.